Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron akong isang videoke player dito na ang brand ay Mega Pro at ang model ay 100NS. So ang issue nitong videoke player na to mga boss, ayaw mag-read. So yun bale ang problema nitong videoke player. So gagawin lang natin dito mga boss, bale magpapalit lang tayo ng lens dito. So na troubleshoot ko na kasi ito mga boss, nakita kong problema yung kanyang lens. Ngayon, bale ito yung lalagay natin na bagong lens, ayan. So, number nitong lens na to ay HD 870. So, yan bala yung gagawin natin ngayon dito sa video na to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, ayan, bale, nabuksan ko na tong unit. Ngayon, unang gagawin natin dito, tatanggalin na natin yung kanyang mechanical. Pero bago yan, tanggalin ko na muna tong kanyang CD. Ayan. So, dito na tayo magtatanggal ng CD mo, boss. Ayan. So, itong CD na to, okay pa. So, hindi pa ganun karami yung kanyang scratch. Kaya masasabi natin na okay pa yung kanyang CD. So, may problema talaga dito, mga boss, yung kanyang lens. Ngayon, after natin matanggal yung CD, ayan, tatanggalin na natin yung 4 na tornilyo dito sa kanyang mechanical. So, madali lang magtanggal nito or magpalit ng lens dito sa mga videoke player. So after natin matanggal yung 4 na tornilyo na yan dito sa kanyang mechanical, ayan mga boss. So sunod, tatanggalin na natin yung mga socket wire connected dito sa mechanical na yan. Ngayon, pagdating naman dito sa ribbon, so tanggalin lang natin yung lock, itulak lang natin mga boss pababa. Once na nailan na natin yung lock, so pwede na natin tanggalin yung ribbon. Ayan. So, ganun lang kadali magtanggal nitong ribbon dito sa mga lens. Ngayon, after natin matanggal yung mechanical dito sa unit, so, dito sa likod, meron tayong makikita ang dalawang tornilyo. Ayan. So, tanggalin lang natin yan. Yung dalawang tornilyo na yan. Ngayon, sunod na gagawin natin after natin matanggal yung dalawang tornilyo. So, iangat lang natin yan, paitaas. Tapos, gamit tayo na maliit na Phillips screw. Ayan, para panulak dyan sa rubber na yan. Para matanggal na natin yung mismong lens nitong mechanical. Ayun. So, ganun lang kadali mga boss, magtanggal nitong mga lens. So, nakita nyo. Ngayon, after natin matanggal yung mismong lens dito sa mechanical, bale ito yung bago na ilalagay natin. So, number nitong lens na yan, ayan, HD 870. Ngayon mga boss, kung titignan natin itong serial number nitong lens, nitong videoke player, ayan, kung nakikita nyo ay HD 850. So, yung bagong lalagay natin ngayon dito mga boss ay HD 870. So, magkaiba yung serial number, pero okay lang yan mga boss. Walang problema yan. HD 850 at HD 870. So, same lang yan mga boss. Ngayon, balik tayo dito sa dating lens. Bale, ito yung lumang lens na tinanggal natin. So, kukunin natin yung mga rubber na yan mga boss. So, sa mga baguan dyan, huwag yung kalimutan na kunin yan. Yung kasing nabibiling bagong lens mga boss, wala naman ganyan na rubber. So, gagamitin natin yan na yan. Bali, lalagay natin dito sa bagong lens. Ayan. Ngayon, yung dalawa sa ibaba, kunin din natin. Ayan. Ngayon mga boss, after natin may lipat yung mga rubber dito sa bagong lens, so ilalagay na natin ulit yan dito sa mechanical. So mali pala tong isa mga boss, dito pala sa kabila yan. Ayan. Ngayon sa pagbalik naman, napakadali lang din. Ayan, unahin natin yung dito sa unahan. So gamit ulit tayo ng Phillips screw na panulak, na maliit na Phillips screw. Ayan, so ipasok natin dito sa butas, sabay tulak pababa hanggang sa may pasok natin yung rubber. Ngayon, pagdating naman dito mga boss, ayan, ibaba lang natin. So, okay na yan.
Ngayon, balik na natin yung dalawang tornilyo na tinanggal natin kanina. Yan yung pinaka-lock nitong kanyang lens. So, ganun lang kadali magpalit ng lens mo boss sa mga video player or DVD player. Ngayon mga boss, after natin may ilagay yung bagong lens dito sa mechanical, so sunod naman na gagawin natin bago natin ilagay yan sa mismong unit. So tatanggalin na muna natin yung mismong lock nitong lens. Ayan, may makikita tayong bilog dyan na lid. So tatanggalin lang natin yan gamit yung soldering iron. So, sa mga baguhan dyan na magpapalit ng lens, wag yung kalimutan na tanggalin yan. Kasi once na hindi nyo natanggal yan mga boss, hindi under tong lens. Ngayon, tanggalin lang natin. Ayan. So, madali lang naman tanggalin yan. Ayan mga boss. Titignan nyo. So, tatanggalin lang natin yung pagka-short. Ayan. Kung nakikita nyo mga boss, natanggal na natin yung mismong lid. Ngayon, after natin matanggal yung pinaka-lock nitong lens, so, ilalagay na natin yan dito sa unit. Ayan mga boss, so ibalik ko lang yung mga socket wire na tinanggal ko kanina. Ayan. Ngayon mga boss, after natin may balik yung mga socket wire, so sunod naman itong ribbon. So, sa mga baguhan dyan, pagdating dito sa ribbon sa pagbalik, ingat lang. So, siguro doon yung tama yung paglagay. May tendency kasi masasira yung ribbon once na hindi nyo naisaksak ng maayos yung ribbon. So, pagbalik dyan na yan, ilayan lang muna natin yung lock. So, once na nailan na natin yung lock na yan, so, pwede na natin ipasok yung mismong ribbon. So, sa mga newbie dyan, daan-daan lang sa pagbalik. Kasi minsan, dyan nasisira yung ribbon. Basta doble ingat lang mo boss pagdating dito sa ribbon sa pagbalik. Hindi naman basta-basta masisira din yan once na maingat din kayo. Ngayon, once na naipasok na natin yung ribbon, ayan, sabay tulak natin yung lock. Ayan, paitaas hanggang sa may lock na natin yung ribbon. So, ganun lang maglagay nitong ribbon. So, doble ingat lang. Ngayon, ayan, babalik na natin para may try na natin tong player. Ayan mga boss, ngayon ito try na natin. Sasaksak ko lang, ayan. Ngayon, power on. So, hintayin lang natin. Ayan, kung titignan nyo, bali nag-power on na tong player. So, kung narinig nyo yan mga boss, yung unang ikot nitong kanyang CD. So, sinyales yun na magre-read tong player na to. So, tignan natin, dapat may lalabas na sing. Ayun. So, napansin nyo mga boss, may lumabas na sing dito sa monitor nitong player. So, ibig sabihin, kapag ganyan, magre-read na tong player na yan. So, hintayin lang natin totally mag-read tong player. Dapat mag 000 yan mga boss. So, hintayin lang natin. Ayun. So, kung napansin nyo, ayan. So, nag-read na tong player. So, tignan natin kung magpa-play. Ayun. So, lumabas na yung symbol dito na play. So, ibig sabihin, nag-play na tong video player. So, yun mga boss, bali okay na to. So, yun talaga yung may problema dito, yung kanyang lens. So, sa mga baguhan pala dyan, kaya nalaman ko lens yung problema nito. So, nung unang pagbukas ko kasi dito mga boss, tinry ko, umikot naman yung kanyang CD. Kaso mga boss, pahinto-hinto yung kanyang ikot. Tapos, tinek ko yung kanyang lens, humilaw naman yung kanyang lens. Hanggang sa nilinis ko yung kanyang lens. So, pag-try ko, ganun pa rin. Hanggang sa nagpalit na ako ng ribbon. After kong mapalitan yung kanyang ribbon, pag-try ko, so ganun pa rin. No dis. So, sa paraan na yan mga boss, malalaman na natin kung lens yung problema. Hanggang sa, ayan, nagpalit na tayo ng lens. Ngayon mga boss, try pa natin ng isa pang beses. Ayan. So, tignan natin kung okay na ba talaga itong video player na to.
Ayun mga boss, kung papasin ninyo, lumabas na yung sync dito sa kanyang monitor or display. So, ibig sabihin, magre-read na yan. So, itong mga video player na to na Mega Pro NS, medyo matagal lang yung loading nito. Di tulad sa mga Hyundai or Platinum, medyo madali lang mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale, nag-read na tong video player. Ayun, kung titignan nyo mga boss, ayan, nag-play na tong video player. Ayan, so madali siyang mag-play kung papansin ninyo. So, okay na to mga boss, bale, ito talaga yung may problema, yung kanyang lens. Ayan. So, itong lens na nilagay natin, bale, nabili ko yan sa Shopee, mura lang, nasa 250. So, yung number nito, ayan, HD 850. So, yung nilagay natin, HD 870. So, pwede siya mga boss. Yan mga boss, dahil login na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.